everyone! Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat at sa lahat po natin mga viewers. Nawain na sa mabuti kayong kalagayan, ligtas sa anumang kapahamakan, mamuhay kayo ng may pag-ibig at kapayapaan sa inyong mga puso. Ako po si Kuya Jor, ang maghahatid naman po sa inyo ng magandang balita. At ang akin pong imiminsay ngayon ay akin pong pinamagatang, if God is for us, who can be against us? Kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang makakalaban sa atin? At matatagpuan po natin ang verse na ito sa Romans 8:31 hanggang 32. What then shall we say in response to these things? If God is for us, who can be against us? He who did not spare his own son, but gave him up for us all, how will he not also along with him graciously give us all things? Ano pa ang masasabi natin dito, tungkol dito? Kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang makakalaban sa atin? Kung ang sarili niyang anak ay hindi niya ipinagkait, sa halip ay ibinigay para sa ating lahat, hindi kaya niya ibibigay ng masagana sa atin ang lahat ng bagay. Amen po. Yan po ang sinabi ng ating banal na kasulatan. Kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang makakalaban sa atin? Kung minsan po mga kapatid, marami tayong mga problema sa buhay. Kung minsan nababagabag tayo sa ating mga kaaway, natatakot tayo sa ating mga kaaway. Bakit tayo natatakot sa ating mga kaaway? Kung ang Diyos ay panig sa atin, at sabi po dito sa scriptures, kung ang sarili niya mismong anak ay hindi niya pinagkait sa atin, how much more pa po sa ating mga simpleng pangangailangan? Hindi kaya ito ipagkakait ng Diyos sa atin? So yan nga po mga kapatid, tandaan po natin ang promise ni Lord. Kung siya po ay nasa atin, panig po natin ang Diyos. Kaya wag po tayong matakot. Saan po tayo natatakot? Sa kamatayan. Unang-una po, takot ang tao sa kamatayan. Wag po tayong matakot. Sapagat nandyan po ang Diyos, siya po ang magpuproteksyon sa atin. Saan po tayo natatakot? Sa kagutuman, kawalan ng trabaho, natatakot tayo sa kahirapan, natatakot tayo na mawalan tayo ng trabaho, natatakot tayo na mawala sa atin ang ating mga mahal sa buhay. Huwag po tayong matakot kapatid, sapagat ang takot po, ito po ay gawa ng kaaway. Kaya huwag po tayong matakot mga kapatid. Tandaan po natin ang pangako lagi ng Diyos. Nandyan po siya lagi sa atin at sabi po ng ating Panginoon si Kristo, ako ay lagi ninyong kasama hanggang sa katapusan ng daigdig. So lagi po natin pagkatandaan ang mga pangako ng Diyos at lagi po tayong magbasa ng Biblia upang po mabuhay po ang espiritu natin. Saan po natatakot ang mga tao? Marami pong kinatatakutan ng tao sa mundong ito. Natatakot tayo po na mawala ang lahat sa atin. Huwag po tayong matakot sapagat nandyan po ang Panginoon. Ang sabi po ng Diyos, kung ang sarili niya mismong anak, sabi po ng Biblia, ay hindi niya po ipinagkait sa atin, how much more pa po sa mga pangangailangan natin. Kaya po tayong matakot sa buhay, kaya i-rest lang po natin ang ating buhay. Rest in the presence of the Lord. Huwag po tayong matakot sapagat nandyan po ang Panginoon. Siya po ang magbibigay sa atin ng kaligtasan. Siya po ang magbibigay sa atin at mag-iingat sa atin sa lahat ng bagay. Kung mayroon kang kaaway na tinatakot ka, huwag kang matakot sa kaaway mo. Sapagkat yan ang palatanda na siya ay babagsak. Yan ang palatanda na siya po ay matatalo mo. Sapagkat ang Diyos ay panig sa atin. Kapag tayo po ay naglilingkod sa ating Panginoon, kapag tayo po ay isang lingkod ng Diyos, at tayo po ay isang masanurin na anak, katulad po nating lahat, tayo po ay mga Kristiyano, huwag po tayong matakot. Lalo na po sa mga hindi nating kapwa mananampalataya, sapagkat sinabi ng Panginoon, hindi ko kayo iiwan, hindi ko kayo pababayaan hanggang sa katapusan ng panahon. Kaya wala po tayong ikatakot mga kapatid. Kung ang Diyos ay panig sa atin, sino makakalaban sa atin? Sino makakalaban sa atin? Kung ang Diyos po ay panig natin, ang kagutuman ba? Sino bang makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos? Ang kagutuman ba? Ang kahirapan? Ang mga sakuna ng mga nangyayari na ito? Wala pong makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos sa pamagitan po ng kanyang anak na si Jesucristo. Kung ang Panginoong Jesucristo nga po ngayon ay nakaupo po sa kanang trono ng Diyos at siya po ang namamagitan sa atin, sa Diyos. So ano pong nakakatakot natin kung siyang mismo po inihandog niya ang kanyang buhay para sa atin po upang tayo po ay magkaroon ng kaligtasan, mapatawad ang ating mga kasalanan po. So ano pong nakakatakot natin? Kaya pagkatandaan po natin ang verse na ito, Romans 8:31 hanggang 32. May karugtong pa po ito. Kung may Biblia kayo, basahin nyo. Napakaganda po ng promise ng Diyos. Ito po ang pag-ibig ng Diyos para sa atin. Kung ang Diyos ay panig sa atin, sino makakalaban sa atin? Amen po. Nawa ay na-bless po kayo mga kapatid sa akin pong mensahe at magkita-kita na naman po tayo muli sa susunod kong vlog. Have a nice day and see you again. Bye!